Sa isang liblib na baryo sa Capiz, may isang entabladong hindi itinayo ng tao. At sa tuwing may nagsasayaw dito, may nawawala at hindi na muling nakikita. Isang mananayaw na ubod ng ganda, ngunit hindi siya humihinga tulad ng tao. At ang kanyang sayaw, hindi para sa aliw, kundi para sa handog. Bakit may kwadernong sumusulat ng pangalan kahit walang tinta? Sino ang pinipili ng dilim? At handa ka bang malaman kung bakit baka ikaw ang susunod? Mainit ang gabi sa isang liblib na baryo sa Capiz. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa gitna ng dilim, may lumang entablado na itinayo para sa pista ng bayan. Maliit, luma, at yari sa kahoy ang entablado, parang sandaling hihigop sa iyo papunta sa ibang mundo. Ang mga ilaw na nakasabit ay kumikislap parang may sariling buhay. Isa-isang dumating ang mga tao. May mga matatanda, kabataan, at mga bisita mula sa karatigbayan. Ngunit ang lahat ay natahimik nang lumabas siya. Si Elena. Ang mapang-akit na mananayaw. Nakasuot siya ng pulang saya, dikit sa katawan, at kumikislap sa ilalim ng ilaw. Mahaba ang kanyang buhok, itim na parang gabi. At ang kanyang mga mata, parang hindi tao. Hindi siya ngumiti. Ngunit parang hinihila niya ang lahat ng paningin papunta sa kanya. Nagsimula ang musika. Mabagal. Misteryoso. At sumayaw siya. Parang sinasayaw ang mga espiritu sa hangin. Parang hindi siya lumalapat sa lupa. Nagtinginan ang mga tao, kinikilabutan. Ngunit hindi makaalis. Si Mang Isko, isang matandang magsasaka, ay napabulong. Parang nakita ko na yan dati sa lamay ni Aling Rosa. Ang lamay kung saan biglang nawala ng dugo ang bangkay. At walang makapagsabi kung bakit. Habang sumasayaw si Elena, nagsimulang humina ang ilaw. Isa-isa itong namamatay. Hanggang sa ang entablado na lamang ang may ilaw. May malamig na hangin na dumaan. Kasunod nito ang amoy ng bulok na karne. Nagtakbuhan ang ilang bata, umiiyak. Ngunit ang matatanda, nakapako ang tingin kay Elena. Parang may kung anong pumipigil sa kanila. Si Turo, isang binatang mangingisda, ay lumapit. Para bang tinatawag siya ng mananayaw. Nang abutin niya ang kamay nito. Nanginig siya. Parang may bumulong sa kanyang tainga. Isang salitang hindi niya maintindihan. At nang gumalaw si Elena, biglang nag-iba ang kanyang anyo. Nagsimulang magbitak ang kanyang balat. Pumutok ang mga ugat sa kanyang leg. Ang kanyang mga mata namula. Tila apoy sa dilim. Nagsimulang mangisay si Turo. Nagpupumiglas ngunit hindi makaalis. At doon nila nakita. Hindi paa ang kay Elena. Kundi paa ng hayop. Matatalas, mabalahibo, may dugo pa sa dulo. Nag-umpisa ang sigawan. Ngunit wala nang makaalis. Ang mga pinto ng kalsada ay tila nawala. Ang paligid ay naging ulap ng kadiliman. May sumigaw, aswang siya. Ngunit huli na. Isang matandang babae mula sa likod ng entablado ang lumabas. May hawak na itim na kandila at palaspas na tuyo. Siya ang albularyo ng bayan. Ngunit imbes na labanan si Elena, lumuhod siya sa harap nito. At sabay nilang tinawanan ang mga tao. Isang tawa na tumatago sa buto. Tila ba, ito ay matagal ng planado. Ang pista ng bayan, isang bitag. Isang handog. Isang ritual ng dugo at takot. Ang entablado ay naging altar. Ang sahig, unti-unting nabahiran ng pulang likido. Hindi tubig. Hindi pintura. Kundi dugo, sariwa at mainit. Galing kay Turo na ngayon hindi na makagalaw. Ang kanyang katawan ay tila pinagsakluban ng langit at lupa. Nangingisay siya habang si Elena ay patuloy na sumasayaw. Hindi na ito sayaw ng aliw. Ito'y sayaw ng kamatayan. Bawat galaw ng kanyang baywang, bawat ikot ng kanyang braso. May kinukuha. May hinihigop. Ang mga mata ng mga tao ay nagiging mapurol. Parang nawawalan ng kaluluwa. Parang hinahatak palabas ang kanilang lakas. Biglang bumukas ang lupa sa gitna ng entablado. Maitim ang loob, amoy asupre at may usok na lumalabas. May mga kamay na umaangat mula roon. Payat, mahaba ang kuko at may mga kwintas ng buto. Ang mga nilalang na iyon ay humawak kay Turo. At hinila siya pababa.
Walang kahit isang nakagalaw. Walang sumigaw. Walang tumulong. Tahimik ang lahat, parang nahipnotismo. Maliban kay Liza. Isang batang babae na may dalang rosaryo. Anak siya ng dating albularyo na pinatay noong 1 taon. Sa parehong pista, itinaas niya ang rosaryo, nanginginig man ang kamay. Diyos ko, iligtas niyo kami. Ngunit si Elena ay napatingin sa kanya. Hindi natakot. Ngumiti pa. Isang ngiting puno ng pangungutya. At nagsimulang lumapit kay Liza. Bawat hakbang niya ay tila may apoy sa kanyang likuran. Ang paligid ay nangingitim. Ang hangin ay humihigop papasok sa entablado. Tila sinasara ang mundo. Hindi ka kabilang dito, bulong ni Elena. Pero ikaw ang susunod. Lumapit siya kay Liza, mabagal, parang umaambang leon. Naramdaman ni Liza ang lamig sa kanyang batok. Ang rosaryo ay nanginginig sa kanyang palad. Bigla niyang naalala ang tinuro ng kanyang ina. Kung ang dilim ay sumayaw, ang liwanag ay sumigaw. Napasigaw si Liza. Isang sigaw ng panalangin. Malakas. Puno ng galit. Puno ng takot. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Tahimik ang sigaw. Ngunit nagliyab ang rosaryo. Nagsimulang umatras si Elena. Nagbago ang kanyang anyo. Nagkiskisan ang kanyang mga buto. Ang balat niya ay naging abo. Ang kanyang tawa ay naging iyak. Ang mga kamay mula sa lupa ay biglang bumitaw. Ang mga tao ay natauhan. Ngunit huli na. Ang entablado ay gumuho. Kasama si Elena. Kasama ang albularyo. Kasama si Turo na huling nakita na lumuluha ng itim na dugo. Tahimik muli ang gabi. Ang kuliglig ay tumigil. Wala nang musika. Wala nang palakpakan. Tanging si Liza na lang ang nakatayo sa gitna ng guho. Sa kanyang kamay ang rosaryo ay nasunog na. Ngunit sa kanyang mga mata, may bagong liwanag. O baka, bagong anino. O baka, bagong anino. Tahimik siyang lumakad palayo sa guho ng entablado. Ang mga tao ay dahan-dahang nag-alisan, walang nagsasalita. Parang isang masamang panaginip na hindi nila kayang intindihin. Ngunit si Liza, alam niya, hindi iyon panaginip. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang pagbabago. Parang may mainit na bagay na gumagapang sa kanyang likod. Parang may matang sumusunod sa kanya mula sa kadiliman. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa kakaibang balita. Wala na ang entablado. Wala ring bakas ng pista. Parang walang nangyaring pagtitipon. Pero 14 na katao ang hindi na nakita. Kasama si Turo. Kasama ang albularyo. At sa bahay ni Liza, may mga kakaibang marka sa pader. Mga ukit ng sinaunang simbolo. Mga salitang hindi maintindihan. Nang tanungin siya ng kapitan ng barangay, ngumiti lamang si Liza. Isang ngiting parang nakita na nila noon. Mula kay Elena. Bumalik siya sa ilalim, bulong ni Liza. Pero may iniwan siya sa ibabaw. Mula noon, bawat pista sa baryo ay tinigil. Ang dating masiglang kapistahan ay napalitan ng tahimik na dasal. Ngunit sa ilang gabi, lalo na kapag hunyo at punuan ng buwan, may nakikitang anino sa bukid. Sumasayaw. Mag-isa. May pulang saya. May mahahabang kuko. At ang kanyang mga mata. Parang mata ni Liza. Parang mata ni Liza. Mata na puno ng lihim. Puno ng apoy at lamig sa iisang tingin. Mula sa bahay nila, may mga naririnig na bulong tuwing hating gabi. Mga salitang hindi Tagalog. Hindi Bisaya. Walang nakakaintindi. Ngunit bawat bulong ay parang panawagan. Panawagan sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. Si Aling Pilar, ang bagong albularyo, ay lumapit isang araw. May dala siyang dasal, may bitbit na bawang, asin at dasal mula sa simbahan. Tinawag niya si Liza mula sa labas ng bahay. Anak, kailangan mong magpa-bless. Ngunit hindi sumagot si Liza. Lumabas lamang siya. Dahan-dahan. Tahimik. Suot ang isang pulang saya. At sa kanyang likuran, may aninong hindi kanya. Matangkad. May sungay. At may mga mata na pula, parang baga sa ilalim ng abo.
Napaatras si Aling Pilar. Napabitaw sa kanyang rosaryo. Liza, ano ka na? Ngumiti si Liza. Hindi ako ang dapat mong tanungin. Tumingala siya sa langit, pero parang hindi na langit ang nakikita niya. Parang ibang mundo na ang nasa kanyang paningin. Isang mundo ng apoy, ng sigaw, ng paghihiganti. At kung darating ulit ang pistati. Naglakad siya papasok ng bahay. Siguraduhin ninyong wala kayong kasalanan. Sabay sara ng pintuan. Mabagal. Malakas. Parang sinarado ang lagusan ng pag-asa. Parang sunog. Parang sumpa. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtakbuhan, nagsisigawan. Ang ilan ay tinamaan ng itim na ulan. Naghahabol ang hininga, dumudugo ang balat. Parang pinipilas mula sa loob ang kanilang laman. Ang matandang babaylan ay nanatiling nakaluhod. Patuloy ang kanyang dasal. Puno ng puot at panalangin. Hindi ka nararapat dito, sigaw niya. Balik ka sa pinanggalingan mo. Biglang bumukas ang pinto ng bahay ni Liza. Lumabas siya, pero iba na ang anyo. Puting-puti ang kanyang balat, parang walang dugo. Ang kanyang buhok ay umabot hanggang paa, itim na parang usok. At sa kanyang likod, may dalawang maitim na pakpak na unti-unting bumubuka. Ang kanyang tinig ay dalawang boses na pinagsama. Isa ay babae, isa ay halimaw. Hindi ako aalis, sabi niya. Ako ang bagong tagapangalaga ng baryo. Mula sa kanyang mga mata ay lumabas ang liwanag na madilim. Hindi ito liwanag na nagbibigay buhay, kundi liwanag na sumisipsip ng kaluluwa. Ang mga bubong ay nagsimulang matunaw. Ang lupa ay naging basang abo. Ang mga halaman ay nalanta, natuyo at naging alikabo. Ang mga hayop ay naglaho na lang bigla, parang kinuha ng hangin. At sa gitna ng kaguluhan, isang batang babae ang lumapit. Siya ay may bitbit na lumang kwaderno. Galing ito sa dating albularyo. Binuklat niya ito, nanginginig ang mga kamay. Nakita niya ang huling pahina. May guhit ng isang nilalang na may dalawang mukha. Isang babae. Isang halimaw. At may sulat sa ilalim. Kung siya ay mata ng dilim, ikaw ang susi ng liwanag. Napatingin siya kay Liza. Napatingin si Liza sa kanya. At sa loob ng isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang sinarado ang lagusan ng pag-asa. At mula sa loob ng bahay, muling narinig ang sayaw. Yung tunog ng mga yapak sa sahig na kahoy. Yung kumpas ng katawang hindi na tao. Ang paligid ng bahay ni Liza ay nagsimulang mamahaya ng mga uwak. Itim, matatalas ang mga mata at hindi umaalis kahit sa gitna ng ulan. May isang gabi, isang batang lalaki ang napadaan sa harap ng bahay. Wala siyang muwang. Wala siyang takot. Nakita niya si Liza sa bintana. Sumasayaw. Ngunit sa salamin ng bintana, ang refleksyon ay hindi siya. Hindi bata. Hindi babae. Isang matandang nilalang na may balat ng ahas. May dila na mahaba at itim. At mata na may guhit parang sa pusa. Napatakbo ang bata, umiiyak. Ngunit pagdating sa kanilang bahay, hindi na siya nagsalita muli. Hindi na ngumiti. Hindi na kumain. Parang iniwan niya ang sarili sa harap ng bahay ni Liza. Ilang araw ang lumipas, isang matandang lalaki ang dumating sa baryo. May dalang tambol. May mga tattoo sa kanyang katawan. Isa siyang babaylan mula sa Mindoro. Tahimik. Matanda na, pero matatag ang lakad. Lumapit siya sa bahay ni Liza. Tumingin sa bubong. Tinitirhan na siya, sabi niya. Hindi na siya ang may katawan. Naglatag siya ng alay, dugo ng tandang, dahon ng banaba at baga ng kamagong. Nagdasal siya sa wikang matagal nang nakalimutan ng karamihan. Ang lupa sa paligid ng bahay ay gumalaw. Umuga. At may sumigaw mula sa loob, isang hiyaw na hindi kayang gawin ng tao. Isang hiyaw ng isang nilalang na naalimpungatan. At sa hiyaw na iyon, nagsimula ang ulan. Hindi tubig, kundi itim na likido na parang langis. At bawat patak nito ay nag-iiwan ng marka sa balat ng sinumang tamaan. Parang sunog. Parang sumpa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid.
Tila huminto ang oras. Walang hangin. Walang tunog. Tanging ang tibok ng puso ng batang babae ang maririnig. Malakas. Mabilis. Puno ng takot. Ngunit maihalong tapang. Dahan-dahang lumapit siya kay Liza. Hawak ang kwaderno, mahigpit. Parang iyon na lang ang hadlang sa ganap na kadiliman. Bumigat ang hangin sa bawat hakbang niya. Parang nilalabanan ng paligid ang kanyang paglapit. Ang lupa ay umaalon sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga uwak ay nagsisigaw mula sa itaas. Ngunit hindi siya tumigil. Isang hakbang pa. At ngayon, nasa harap na niya si Liza. Ikaw ang mata ng dilim, bulong ng bata. Pero ako ang anak ng liwanag. Binuksan niya ang kwaderno. At sabay sa paghaplos ng kanyang kamay sa huling pahina. May liwanag na biglang lumabas. Maliit sa una. Parang apoy ng kandila. Ngunit mabilis itong lumaki. Naging apoy ng araw. Isang puting liwanag na tumago sa katawan ni Liza. Napaatras siya, sumigaw. Isang sigaw na yumanig sa buong baryo. Ang kanyang pakpak ay nagsimulang masunog. Ang kanyang balat ay nagbitak. Nag-umpisang lumabas ang mga nilalang mula sa kanyang likuran. Maliit. Mabubuto. Mapurol ang mata pero gutom ang ngipin. Sila ang mga kaluluwang kinulong niya. Isang hukbo ng mga biktima. Ngunit sa liwanag ng kwaderno, isa-isa silang naglaho. Hindi nagalit. Hindi sumigaw. Bagkus, umiti sila. At tuluyang nawala parang usok sa sinag ng araw. Si Liza ngayon ay nakaluhod. Umiiyak. Hindi na halimaw ang nasa kanyang anyo. Kundi batang babae lamang. Pagod. Lito. At wasak ang kaluluwa. Ang batang may kwaderno ay lumapit. Tapos na ba ito? Tanong niya. Ngunit bago siya makasagot, may boses mula sa lupa. Pabulong. Pamilyar. At malamig. Huwag kang magkakamali, ang dilim ay laging may kabayaran. Huwag kang magkakamali, ang dilim ay laging may kabayaran. Umalingaw-ngaw ang boses mula sa ilalim ng lupa. Parang galing sa napakalalim na hukay. Parang maraming boses na pinagsama. Lalaki, babae, bata, matanda. Ang lupa ay muling nagbitak. Mula sa bitak ay lumabas ang usok na kulay abo. May amoy itong pinaghalong abo, dugo at bulok na dahon. Liza ay biglang napasigaw muli. Hindi dahil sa sakit, kundi sa takot. Isang aninong hugis tao ang lumitaw sa likuran niya. Matangkad. Walang mukha. Ngunit may mga mata sa dibdib, braso at tuhod. Tinitigan nito ang batang babae. Binuksan mo ang pahina na hindi dapat binuksan, sabi nito. Ngayon, ikaw ang bagong tagapagdala. Ang kwaderno sa kanyang kamay ay nagbago ng anyo. Ang papel ay naging balat. Ang tinta ay naging dugo. At ang kwaderno ay nagsimulang tumibok. Parang puso. Nabitawan niya ito. Ngunit hindi ito bumagsak sa lupa. Lumutang ito sa harap niya. At bumukas mag-isa. May bagong pahina. Wala pang sulat. Blanko. Ang aninong nilalang ay ngumiti. Isusulat mo ang susunod. Kung sino ang susunod na isasayaw. Kung sino ang susunod na handog. Muling bumalik si Liza sa likod ng anino. Ngayon ay tahimik siya. Wala ng luha. Wala ng anyong tao. At sa kanyang labi, may pabulong na awitin. Parang panawagan. Parang paanyaya. Habang sa kalayuan ng baryo, isang bagong entablado ang itinayo. Isang bagong entablado ang itinayo. Walang nag-utos. Walang nagsimulang magtayo. Ngunit nang dumilat ang mga tao kinabukasan. Nandoon na ito. Sa gitna ng gubat. Kung saan walang dapat may daan. Yari ito sa kahoy na hindi kilala ng kahit sinong karpintero. Maitim, makintab at malamig sa haplos. Ang mga ilaw na nakasabit ay hindi kandila. Kundi mga mata. Mga matang parang gising. Parang nakatitig sa bawat dadaan. Ang mga uwak ay lumipad sa ibabaw nito, paikot. Tila nagbabantay. Tila nag-aabang. At sa ilalim ng entablado, may pintuang bakal na may 5 kandado. Walang susi.
Walang makalapit. Ngunit bawat gabi, may naririnig na sayaw. Yapak ng mga paa sa kahoy. Kasabay ng musika na wala namang pinanggagalingan. At sa tapat ng entablado, isang kwaderno ang nakalapag sa isang pedestal. Nakasulat sa pabalat. Kasaysayan ng A.V. Handog. Blanko ang unang pahina. Ngunit sa ikalawang pahina, may pangalan na. Isang bagong pangalan. Isang bata mula sa Karatig Baryo. Walang kaalam-alam. Habang natutulog siya sa kanyang banig, mabagal na bumukas ang kanyang bintana. At sa labas, may pulang saya na sumasayaw sa hangin. At sa labas, may pulang saya na sumasayaw sa hangin. Walang katawan. Walang anino. Pero gumagalaw parang may suot. Parang may kaluluwang nakatali rito. Ang bata ay dahan-dahang bumangon. Parang tinatawag ng isang awit na hindi niya naririnig. Ngunit nararamdaman ng kanyang puso. Lumakad siya palabas ng kanilang bahay. Wala siyang suot na sapin sa paa. Hindi siya gumigising sa kanyang mga magulang. Parang nasa ilalim siya ng panaginip. O isang sumpa. Sa labas, nakatayo na ang pulang saya. Ngayon, may hubog na ito. Babae. Mahaba ang buhok. Pamilyar ang mukha. Isang mukha na minsang nakita sa lumang larawan ng pista. Larawan ng isang mananayaw na sinasabing namatay ngunit hindi nakita ang bangkay. Ngunit bago pa makalapit ang bata, isang nilalang ang humarang sa landas. Maliit. May pakpak. At ang mga mata nito ay kulay puti walang balintataw. Hawak nito ang kwaderno. Binuksan ito sa pangatlong pahina. Wala pang pangalan. Walang tinta. Walang dugo. Pero ang pulang saya ay nagsimulang umikot. Mabagal. Malumanay. Hanggang sa lumalakas ang ikot. Nagiging mabilis. Nagiging ligaw. Nagiging delikado. At sa gitna ng hangin at alikabok, ang bata ay nakatayo pa rin. Parang hinihintay ang kanyang pangalan. Ang kwaderno ay kumislap. Ang pahina ay nagsimulang sumipsip ng hangin sa paligid. At unti-unti, may letra nang lumilitaw. Isa-isa. Mabagal. Hanggang sa mabuo ang pangalan niya. At sa sandaling iyon, bumukas ang lupa sa ilalim ng entablado. Kasabay ng isang tanong na bumubulong mula sa dilim. Handa ka na bang sumayaw para sa kanila? Handa ka na bang sumayaw para sa kanila? Ang tanong ay umalinggaw sa kanyang dibdib. Hindi sa tenga. Hindi sa isipan. Kundi sa mismong puso. Ang kanyang mga mata ay tumirik. Ang kanyang katawan ay nagsimulang gumalaw. Hindi niya ito ginusto. Hindi niya ito alam. Parang sinulid na hinihila, ang kanyang mga galaw ay sunod-sunod. May ritmo. May pilit na kagandahan. Ngunit puno ng karot. Ang kanyang mga paa ay tumapak sa entablado. Hindi nasaktan kahit ang kahoy ay mainit. Parang tinatanggap siya ng entablado. Parang isa na siyang bahagi nito. Ang mga matang ilaw sa paligid ay bumukas lahat sabay-sabay. Tumitig sa kanya. Hindi kumukurap. Mula sa mga mata, may luha ng itim na likido ang tumulo. At sa bawat tulo nito, ang paligid ay nagiging mas malamig. Mas madilim. Sa ilalim ng entablado, may gumagalaw. May kumakaluskos. May bumubulong sa di maintindihang wika. Sa kalayuan, ang mga tao sa baryo ay unti-unting lumalapit. Wala sa kanilang kagustuhan. Parang hinihila sila ng usok. Parang may lubid sa kanilang kaluluwa. Ngunit wala ni isa ang sumisigaw. Tahimik silang nakatayo. Parang mga estatwa. Pinanonood ang bagong handog. At ang bata. Ngayon ay hindi na bata. Ang kanyang mga mata ay pula na. Ang kanyang mga daliri ay humaba. At ang kanyang hininga ay mabigat. Kasabay ng kanyang sayaw, ang kwaderno ay muling bumuka. May bagong pahina na naman. Blanko. At sa kadiliman, isang bulong na muli nilang narinig. Ang entablado ay gutom pa. At ang kwento ay hindi pa tapos. At ang kwento ay hindi pa tapos. Sa muling pagsara ng kwaderno, isang hangin ang dumaan. Malamig. Matulis. Parang humihiwa ng balat.
Ang mga ilaw sa paligid ng entablado ay nagdilim isa-isa. Ngunit ang bata o ang bagong nilalang na naging siya. Patuloy sa pagsayaw. Ang kanyang katawan ay hindi na tao. Ang kanyang galaw ay hindi na likha ng mundo. Bawat ikot niya ay parang tinatahi ang bagong pahina ng sumpa. Sa ilalim ng entablado, muling bumuka ang lupa. Ngunit mas malalim ngayon. Mas maitim. May mga kamay na umaangat. Maraming kamay. Iba-iba ang hugis, may balahibo, may kaliskis, may buto na lamang. Ang mga ito ay hindi umaakyat. Naghihintay. Tila hindi pa sapat ang isa. Hindi pa sapat ang handog. Mula sa likod ng mga punong kahoy, isang matandang babae ang lumabas. May takip ang kanyang mukha. May dalang baston na yari sa buto. Siya ang bagong tagapagbantay ng kwaderno. Tahimik siyang lumapit sa pedestal. Hinaplos ang pabalat nito. Nagbulong ng isang dasal na tunog sumpa. At bumulong sa hangin. Oras na para muling ikwento. Muling bumuka ang kwaderno. At sa loob may bagong guhit. Hindi ng mananayaw. Hindi ng handog. Kundi ng mga nakatingin. Ng mga nanonood. Ng mga tahimik na saksi sa madilim na palabas. Isa-isa silang inilalarawan. Mga mata sa dilim. Mga labi na hindi nagsasalita. Mga kaluluwang hindi lumalaban. At sa ilalim ng guhit, isang pangungusap. Kung ikaw ay nanonood, baka ikaw na ang susunod. Kung ikaw ay nanonood, baka ikaw na ang susunod. Ang mga pahina ng kwaderno ay nagsimulang gumalaw kahit walang hangin. Parang may buhay. Parang may hininga. Ang tinta ay umagos. Bumuo ng mga bagong pangalan. Mga pangalan na hindi taga-baryo. Mga banyaga. Mga inosente. Mga walang alam. Ngunit may isang pagkakatulad. Lahat ay nakatingin. Lahat ay saksi. Sa entablado, ang sayaw ay mas lalong naging mabangis. Ang musika ay bumilis. Hindi na ito musika ng selebrasyon. Ito ay musika ng pagkawasak. Sa bawat ikot, may kaluluwang natatanggal. May alaalang nabubura. May pagkataong nabibiyak. Ang mga uwak sa itaas ay nagsimulang bumagsak isa-isa. Patay. Nawalan ng silbi. Pinalitan ng mga ibong may apoy sa mata. Lumilipad na parang gwardyang impyerno. Ang matandang babae ay muling lumapit sa kwaderno. Binuksan ito sa pinakabagong pahina. At may nakita siyang larawan. Hindi guhit. Hindi tinta. Kundi larawan ng isang mukha. Isang nanonood. Malinaw. Detalyado. Parang kinuha ng isang matang hindi mo nakikita. Napangiti ang matanda. Isa na namang tagapakinig. Isa na namang saksi. At habang ang entablado ay lumulubog na muli sa lupa. Kasabay ng huling ikot ng mananayaw. Mula sa dilim ay may lumabas na panibagong bulong. Ikaw na ngayon ang magdadala ng kwento. Ikaw na ang magsisimula ng susunod na sayaw. Buksan mo ang kwaderno. Ending, mapang-akit dite mananayaw, kwentong aswang, true story. Ang kwaderno ay nanatiling nakabukas. Kumikinang ang huling pahina. Blanko. Tahimik ang paligid. Wala nang musika. Wala nang sayaw. Wala nang sigawan o anino. Ngunit ramdam pa rin ang bigat ng hangin. Parang may naiwan. Parang may hindi pa tuluyang nawala. Ang matandang babae ay dahan-dahang isinara ang kwaderno. Isinuksok ito sa loob ng kanyang damit. At humarap sa walang laman na entablado. Panahon na para itong isara, wika niya. Hindi para kalimutan kundi para matutunan. Lumuhod siya sa gitna ng guho. Nagdasal ng mahaba. Sa wikang matagal nang hindi ginagamit. Isang panalangin ng pagbitaw. Isang panalangin ng pagwawakas. At sa sandaling iyon, pumusyaw ang langit. Sumikat ang araw sa kabila ng makapal na ulap. Ang lupa ay tumigil sa paghinga. Ang mga nilalang sa ilalim ay muling natulog. At ang entablado ay unti-unting nawala. Parang hindi kailanman umiral. Sa baryo, ang mga tao ay nagising. Parang sa isang malalim na tulog. Walang malinaw na alaala. Walang kasiguraduhan kung totoo ba ang lahat. Ngunit sa puso nila may bakas ng kilabot.
May iniwang tanong. At takot na hindi nila maipaliwanag. Ang batang naging mananayaw ay wala na. Ni Bakas ay hindi nakita. Ngunit sa gitna ng gubat, isang punong kahoy ang tumubo. Matangkad. Maitim ang balat. At sa katawan nito may ukit ng isang babae. Nakasayaw. Nakatingin sa sinumang dadaan. Bawat pista ng baryo ay ginugunita sa dasal, hindi sa sayaw. At sa tuwing may bagong bata na isisilang, ang mga matatanda ay naglalagay ng asin sa kanilang pintuan. Panigurado lang. Pangontra. Dahil bagaman ang entablado ay nawala, ang kwento ay naiwan. At kung minsang may maririnig kang awit sa hangin, isang malamig na tinig na tila inaanyayahan kang sumayaw. Tumingin sa paligid. Tumingala. At alalahanin. Ang entablado ay maaaring mawala. Ngunit ang sayaw ay laging naghihintay. Hanggang sa ikaw na ang susunod.